Nakatali sa kama ang kamay ng dalagitang ito. Ang babae kasi, nakagat kasi ng aso na may rabies at pinaniniwalaang kalat na ang rabies sa kanyang katawan. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Ano ka? Ang dalagita, ang 13 anyos na si Jamaica, tiga-Tondo sa Maynila. Masakit talaga. Masakit yung balakang ko, kabiling-biling, ganyan. Sa pag-aakalang simpleng lagnat lang ito, pinainom ni Rosalie ng gamot si Jamaica. Sabi ko, parang okay na. Pagbalik ko dito, sabi niya, hindi ako makainom ng tubig. Baka may rabies na ako. Nagulat ako. Bakit ka nagka-rabies? Nakagat ka ba ng aso? Sabi ko, Mama, kailan pa? Sabi niya, February pa. Sabi ko, ang tagal na. Bakit ngayon mo lang sinabi? Posible yan na tatagal pa ng 1 year bago lumabas yung manifestations mo, especially pag sa extremities, kasi pakyat yung rabies. Ang mag-ina agad na sumugod sa ospital. Lakas ng hangin na dumadami sa kanya. Takot na siya. Wala siya. Pagdating sa ospital, agad ipinasok si Jamaica sa isolation room. Ang rabies po is highly communicable. So matalsikan lang po tayo ng any fluid from the rabies patient. Pwede po tayong mahawak. Tanong ko sa doktor, ilang oras o ilang araw yung pagtagal yung buhay ng anak ko. Sabi niya, sorry, Mrs. Mga 24 hours lang yan, Mrs. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Hanggang si Jamaica, tuluyan na ngang binawian ng buhay. Pinagawa po talaga namin yun nung bago siya mag-birthday. Para makikita rin namin siya kahit wala na siya. Ma, pa, sana maging happy kayo Kasi malaya na ako. Hindi ako nakakalimot magdasal sa'yo, babe. Mahal na mahal ka namin, babe. Sobra. Ang rabies, isang zoonotic viral disease sa ating central nervous system. Once kasi na infected, magkaroon talaga ng problema dun sa systemic function ng isang tao. Maaari itong maipasa sa tao o hayop sa pamamagitan ng pagkagat o pagkalmot. Start na may lagnat kapag dumating po dun sa phase na neurologic phase yung tawag. Dun po yung lumalabas po yung hydrophobia or yung takot sa tubig, aerophobia or yung takot sa hangin, tsaka po naging agitated po sila. Ang rabies ay walang gamot. 100% fatal, pero ito ay preventable. Wala kang halos makita na sugat. Kailangan ka pa rin i-vaccinate. Pwede rin maging portal of entry ng rabies kasi nasa lawa yun. Isang lalaki sa Ilocos Norte ang namatay sa rabies. Dagsa ang mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa mga nakalipas na buwan, tila parami ng parami ang mga nakakagat ng aso at nagkaka-rabies. Sa Animal Bite Center ng San Lazaro Hospital nga sa Maynila, pila balde ang mga nakagat o nakalmot ng aso para magpabakuna. Naglalakad po kami, tapos may mga batang naglalaro na may maliit na tuta lang. Siya tinagat. From January to September 14, so ayon to sa DOH, merong 354 cases ng rabies. So mas mataas ito ng 23% compared last year na 257. Samantala, sa Tagum City sa Davao del Norte, sa linggong ito, napaulat ang pagkamatay ng isa pang bata dahil di mano sa rabies. Pero bakit ang kanyang ina hindi kumbinsido na rabies ang ikinamatay ng kanyang anak? Di ako naniniwala na rabies talaga yun. Sa Negros naman, nagwawala ang isang lalaki matapos pulutanin ang asong may rabies. Pangil sa pangil nating pag-usapan kung paano mapokontrol ang pagdami ng mga kaso ng rabies sa Pilipinas sa aming pagbabalik. Ang lalaking ito mula Mabinay, Negros Oriental, parang lasing, hindi makatayo at nahihirapan ng huminga ng abutan ng mga rescuer. Nakakaon ako mo. Nakakaon ka ba din? Ang yan din ako na mo. Ito sa mga dami. Hindi naman kung kayo ng tubig. Nagkatawag ka dyan, Ron.
Base sa investigasyon ng mga otoridad, ang lalaki mahigit 1 buwan nang nakagat ng aso na alaga ng kanyang amo. Wala pong bakuna yung aso, ma'am. Sabi ng may-ari, bigyan siya ng panggamot, pang-inject. Hindi pina-inject, ma'am. Makalipas ang 3 araw, ang aso namatay. Pero sa halip na ilibing ito, kanila raw itong kinatay at pinulutan pa. Yung binigay na pang-inject sana ay binili ng lamas. Parang sahog ba doon para pangluto ng aso? Posible talaga, isa din yun sa dahilan na nagkaribis siya dahil kinain niya yung aso. Nadala naman sa ospital ang lalaki, pero agad din siyang binawian ng buhay. Ngunit posible nga bang maipasa ang rabies sa pagkain ng karne ng aso? Eating the meat of a rabid dog, posible pa rin. Kasi yung rabies virus, naghahanap niya ng sugat or butas kung saan siya pwedeng pumasok. But the percentage siguro is very low na siya. Biting is the most common transmission. Ang aso kasi ay domestic animal. Hindi naman talaga ito for consumption use. Isa pa sa hinihinalang nadali ng bagsik ng rabies nito lang nakaraang linggo, ang 10 taong gulang na si RJ mula Tagum City sa Davao del Norte. Galing lang daw si RJ sa eskwelahan nitong November 15 nung sumama ang pakiramdam nito. Pinainom ko siya ng gamot na wala naman. Suka siya ng suka. Tapos nung bandang alas 6 na is dugo na talaga ang sinukan niya. Dahil dito, isinugod ni Genevieve ang anak niya sa ospital. Nagkuha sila ng dugo. Pina-examine nila. May bakterya daw po ang dugo ng anak ko. At laking gulat niya nung nalaman na ang kanyang anak nakitaan daw ng sintomas ng rabies. Naalala ni Genevieve na si RJ nakagat ng alaga nilang aso. Magti 3 months na. Naglaro-laro kasi sila. Nakudlit lang siya ba? Maliit lang na maliit. Pinadugo ko talaga yun. Sinabon ko pa yun. Si RJ inilipat sa mas malaking ospital. Itinali pa nila yung anak ko. Hindi nila ako palapitin kasi daw para sa seguridad ko. Tapos may nilagay sila na bayan. Para pang kalma daw yun. Kaya nakadala beses silang nag-inject. Ma, I love you. Sabi ko, I love you too, anak. Sabi ko, kaya mo yan. Sabi niya, oo. Mga ilang minuto lang, hindi na talaga gumalaw yung anak ko. Ang hirap po ng sitwasyon kong mag-isa. Sinasabi po, pabaya po akong ina. Kaya wala pong inang magpahamak sa anak. Sa kabila nito, si Genevieve, hindi kumbinsidong rabies ang nakadali sa anak. Tinatanong siya sa doktor, nakikilala pa naman niya sarili niya, takot sa aircon. Siyempre po, sobra po talaga ang lamig, tapos ang taas po ng fever niya. Kung totoo po na may rabies ang anak ko, ako po nahawaan na sana. Kasi lahat ng suka niya, pati dura niya, dinudura niya, nasa akin po lahat. Kaya para mawala ang agam-agam, ang City Veterinarya ng Tagum City sa Davao, sinuri ang lagay ng aso na nakakagat kay RJ. Ang pagtitest po kasi sa laboratory ay yung utak talaga ang sample. At doon na nila i-examine sa microscope at makikita kung positive or negative. At ayon sa ginawang test, ang alagang aso ni na Genevieve, Ang result is negative for rabies. pero nanindigan ng mga doktor na rabies ang ikinamatay nito. Pero paano ito nangyari? Yung bata, typical na presentation ng hydrophobia, aerophobia, nagsusuka yung bata, irritable, and in distress yung bata. Based on the signs and symptoms, yun ang impression. Possibly iba yung source ng rabies. Sa huli, para kay Genevieve, ano man ang tunay na dahilan, hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng kanyang anak. Sa mga magulang, alagaan na lang po mabuti ang mga bata. Pag naganyan na po yung anak nila, asikasuhin po agad. Ang laki-laki ng pagsisisi po. Yung aso na may rabies, hindi naman nila kasalanan na carrier sila. Pati sila victim. Mamamatay rin sila. Irresponsable na nag-aalaga ng mga aso at pusa. Yun ang dapat i-antagonize. Yung gobyerno natin, meron silang programa na nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rabies. Be a responsible pet owner. Dapat unang-una, bakunado yan. Hindi lang sa rabies. To keep them safe from rabies din. Ang bagsik ng rabies, walang sinasanto. Kaya sa oras na makagat o
makalmot lang ng aso o kahit pa ng pusa, lalo na yung hindi bakunado, agad magpa-anti-rabies injection bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Anak.